What's this? Gulat na may halong galit ang bumakas sa mukha ni Francine nang ibigay ko sa kanya ang divorce paper. Gusto ko nang maanal ang kasal namin. Pirmahan mo, walang gatol kong sagot. Agad naman siyang naghisterikal at galit na pinagbabayo ako sa dibdib. How could you? I'm not enough para di alam ito. No way, I'm not gonna sign this paper. Hindi ko siya pinansin, tinalikuran ko siya at tinungo ang aking kwarto, kahit nasa iisang bahay kami nakatira, magkahiwalay kaming dalawa ng silid. Kukunin ko lang ang ibang gamit ko, babalik ako ng Pinas at isasama ko si Miggy, nasa aking ina ang bata. Dito ko pansamantalang iniwan nung nagsinungaling akong may business na aasikasuhin sa Hawaii. Harapin mo ako Miguel, hindi tayo maghihiwalay, mahal na mahal kita at mamamatay ako kapag iniwan mo, umiiyak na pakiusap niya habang pilit na yumakap sa aking likuran. Stop it Francine, hindi pa man naging tayo, literal na buhay ka na, don't be pathetic, we know na hindi nag-work ang marriage life natin, kaya ngayon pa lang, putulin na natin. Pinalis ko ang mga kamay niyang yamakap sa akin likuran at lumayo sa kanya. 4 na taong nasa kanya ako at sapat na yun. Mabilis kong inimpake ang aking gamit at hinila yun papalabas. Isusumbong kita sa iyong ina at sasabihin ko ito kay daddy. Pwede bang tumigil ka na? Pagpuputol ko sa anumang sasabihin niya. Stop being so selfish, stop being so childish, and one last more, stop holding the things that's not yours, goodbye. Isang sulyap ang binigay ko sa kanya at tuluyan siyang iniwan na nagsisigaw sa galit. Agad akong dumiretso sa mansyon at tinulungang mag-impake si Miggy, we're leaving. Miguel, tumawag sakin si Francine nakikipag-divorce ka raw sa kanya. My God, what's wrong with you? Palatak ng aking ina na siyang pagbaba ng hagdanan. Leave me alone mama. 4 years akong nawala sa tabi ng babaeng alam mong mahal ko kaya ang 4 na taong yun ay babawiin ko. Mabigat na sagot ko. Gumuhit ang gulat sa kanyang mukha. Si Leonora, isa siyang kriminal, dahil sa kanya, muntik nang mamatay ang bata. Napatingin sakin si Miggy nang banggitin ito ng aking ina. Nagtatanong ang kanyang mata pero ipapaliwanag ko ito sa kanya sa flight. Hindi ma, dahil sa kanya, buhay si Miggy at pinalaki ng maayos. Dahil sa kanya, narito ang apo niyo, nang dahil sa kanya. Kaya 4 na taon akong nagdurusa dahil sa pag-iwan ko nang walang paalam at kinuha pa si Miggy. Ngayon mama, hindi pa ba sapat, dapat natin siyang pasalamatan. Nakita ko siyang natigilan at nag-iwas ng tingin. How about the accident? Magpapaimbestiga ako ulit. Ang file na inabot sa akin ay hindi natukoy ang salarin. Sa kanya binigay nung detective at siya naman ang nag-abot sa akin. Sino si Leonora, Daddy? Hindi mapigil ang tanong ni Miggy. Napahugot ako ng malalim na hininga, ang mommy mo, at nagbaling ako ng tingin sa akin ina. Aalis kami ma, and please, wag mo akong panghimasukan, kung mahal mo ako bilang iyong anak, respetuhin mo ang desisyon ko. But, no buts ma, hayaan na natin si Miguel sa buhay niya, wag mo siyang itulad sa akin na kinontrol ang buhay noon, kaya ngayon, pati anak ko malayo ang loob sa akin, mula sa pintuan ay pumasok si Rafi kasabay ang kuya niya. Pero ginawa ko lang yun para sa ikakabuti niyong tatlo. No mama, ginagawa mo lang ito sa sarili mong gusto at plano, hindi mo naiintindihan ang damdamin namin ng mga anak mo, malalaki na kami at kahit anong gawin mo, may sarili kaming isip at puso, so please ma, at this time hayaan mo na kaming mga anak mo na magdesisyon pagdating sa pag-ibig, inakbayan ako ng kapatid ko at tinapak ang aking balikat. Maluhaluhang tumalikod si mama, pag-iisipan ko. Ingat sa biyahe bro, sana makuha mo ang matagal mo nang gustong makuha, si Rafi, ingatan mo sana ang Miggy natin. Salamat sa inyong dalawa, para saan ang magkapatid, ngingiting saad ng kuya niya, Miggy, yakapin mo agad ang mommy mo pag nagkita kayo, miss na miss ka na siguro. Ako na tito, mahigpit ang pagkakahawak ni Miggy sa akin kamay nang bumaba na kami ng eroplano, nararamdaman kong kinakabahan at natatakot siya. Leonora po ba ang pangalan ng mommy ko, Dad? Tanong niya sa akin. Yes, mamaya ay pupunta tayo sa kanila. I let you meet her at makita rin ang mga brother mong twins. Nanlaki naman ang kanyang mata. Talaga po, may brother po akong mga twins, gusto ko silang makita. Marahan akong tumango at dumiretso muna kami ng mansyon. Mamaya na kami magpapakita kay Leonora.
hihilingin ko sa Diyos na sana patawarin ako at tanggapin ulit. After nung pinaalis niya ako sa kanyang bahay, ilang linggo akong puro alak at sub-sub sa kwarto. Kapag nahimasmasan ako, pumupunta ako sa kanya at humihingi ulit ng sorry pero paulit-ulit din akong napapalayas at nasasaktan. Bumalik sa akin ang lahat ng mga kasalanang nagawa ko pero pinagsisihan ko na yon. Nang maayos ko ang sarili ko, nagpa siya akong umuwi ng States at nag-file ng annulment. Si Francine dapat ang una kong ayusin, kaya binigay ko sa kanya kanina ang divorce paper. Pirmahan man niya yon o hindi wala akong pakialam. Mapapawalang bisa ko pa rin ang kasal namin sa ibang paraan. Bumili kami ni Miggy ng araw na ito ng maraming peace offering na bulaklak at ipina-deliver sa bahay ni Leonora. Naghanda ako para mamaya, kahit itulak niya ako ulit papalayo. Babalik pa rin ako, sana makatulong si Miggy para hilumin ko ang sakit na inukit ko sa kanyang puso. Miggy, pilitin mong alalahanin si Mommy pag nakita mo siya mamaya, marahang saad ko nang tingnan ko siya. Isang tango ang nakuha kong sagot sa kanya at yamakap sa akin. Pinilit kong magkaroon ng sigla ng gabing ito pagdating ng bahay. Ayokong makita ko ng aking kambal na malungkot, tiyak na magtatanong sila sa akin at gagawin ang lahat para kulitin ako. Pakinggan mo ang puso mo, Leonora. Anong sinasabi nito? Kung ayaw mo na talaga kay Miguel, sabihin mo sa kanyang hindi mo na siya mahal, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Napailing ako nang maalala ang sinabi ni Aldrin. Ano nga bang sinasabi ng puso ko? Ang tanging alam ko. Galit ang nakapaloob dito. Pero bakit sa tuwing tinutulak ko ang lalaking kinamuhian ko papalayo, nawawala naman ang dahan-dahan ang galit na nararamdaman ko? Dapat ko ba talagang tanggapin ulit siya sa buhay ko after sa lahat ng ginawa niya? Deserve ba talaga siya ng second chance? What if sasaktan niya naman ako ulit? What if iiwan na parang walang kwentang bagay? Ayoko nang maranasan ang mga yun. Tama na. Pero bakit ang binubulong sa sulok ng aking puso ay patawarin siya? Nakagat ko ang aking labi. No, hindi ko maaaring patatawarin. Baka kapag gawin ko yon, baka bumalik ang dating ako, ang dating Leonora na nagmahal ng todo. Matapos kong magpalit ng damit pambahay, tinungo ko ang silid ng aking kambal. As usual, masaya silang naghaharutang dalawa. Wala talagang katapusan ang kasiyahan nilang magkapatid. Ate, paanggos na tumakbo si Lucy. Bakit? Kinabahan akong napatingin sa kanya. Baka pinasok na kami ng magnanakaw sa reaksyon ng kanyang mukha. May nagpabigay po sa inyo ng mga bulaklak, tingnan niyo ate. Halos kalad ka rin ako ni Lucy pababa, pero bago yun, kinarga ko muna si Carl at si Lucy ang kumarga kay Kurt. Sino ba kasi ang nagpapadala ng hindi ko natapos ang sasabihin ko nang makita ang maraming bulaklak na pinasok ng mga delivery boy? Pwede na akong magpatayo ng flower shop nito. Klase-klase ang kulay at ang gaganda ng mga ito. Kumadlit sa akin isipan na si Miguel ang may gawa nito kaya di mapigil ang pamitik ang aking puso. Kapag ko ay may inabot sa akin na isang bungkus ng bulaklak ang delivery boy at binasa ko ang letter na nakasulat dun. Leonora, sorry, I'm sorry na saktan kita. Sinaktan ko ang sarili ko sa pananakit mo. Hindi ko na mababago ang nakaraan at ang nagawa ko, pero ang masasabi ko lang ay hindi ko gagawin ang pagkakamaling nagawa ko kahit anong mangyari. Alam ko kung gaano ako kawalang kwenta pero bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon para ayusin ang mga bagay-bagay. Ang pagkakamali ko ang nagpabago ng lahat, sinira nito ang relasyon namin, pakiusap, nakikiusap akong bumalik ka, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan kung gaano kita kamahal. Mahal na mahal kita, Leonora. Namasa ang aking mata nang matapos ko itong basahin. Tago sa akin puso ang nilalaman ng sulat doon. Handa na ba akong patawarin siya? Handa na ba akong tanggapin ang pagmamahal niya? Pero ang katanungan na naglalaro sa akin isipan ay natigil nang may nagsalita sa pintuan matapos magsialisan ang mga nag-deliver ng bulaklak. Leonora, pinahiran ko muna ang luhang ko mawala sa akin mata nang magtaas ako ng tingin. Nakita ko siyang nakatayo sa pintuan. Malamlam ang mga mata na dati tago sa kaluluwa kung makatitig, ngumiti siya at saka ko lang napansin na may kasama siya, si Miggy. Ang kaninang luha na pinahiran ko na ay kusang bumukal ulit sa akin mata, hindi ako makagalaw. Nagpatuloy lang sa pagpatak ang mga luha ko. Totoo ba ang nakikita ko? Nandito na sa harapan ko ang anak kong nilayo sa akin ng 4 na taon, ang laki na niya at napakagwapong bata. Nanginginig ang aking labi nang sambitin ko ang kanyang pangalan.
Gusto ko siyang lapitan at yakapin pero nanginginig ang tuhod ko at di ko man lang magawang ihakbang iyon. Nakita ko siyang marahan na lumapit sa akin at huminto sa aking harapan, ngayon ko lang napansin na umiiyak ang gwapo kong baby. Mommy, mabilis niya akong niyakap, Miggy baby. Niyakap ko rin siya ng mahigpit. God, after 4 years, nakita at nayakap ko na siya. Hindi ko mapigil ang humagulhol habang niyakap siya ng mahigpit. Tila napupunan ang sakit na naghahari sa puso ko ngayong narito na ang anak ko. Naaalala ko na. Ikaw ang Mommy Leonora ko. Sobra kitang na-miss mom. Umiiyak na saad niya na hindi ako binitiwan sa pagkakayakap. Sobra rin kitang na-miss Miggy. Alam mo naman kung gaano ka-love ka ni Mommy. Thank you at bumalik ka na. Nagpatuloy pa rin sa pagtulo ang aking mga luha nang tingnan ko siya. Walang humpay yun. Huwag mo nang iwan si Mommy ha. Mahal na mahal ka niya kasi. Tango ang kanyang naging sagot at hinalikan ako sa noo. Hinding-hindi na po, dito na po kami magstay ni Daddy, ako, ang twin brothers ko, ikaw at si Daddy. Mom, patawarin mo na po siya. Malaki po ang kasalanan ni Daddy sa iyo pero andito na po kami para buuin ulit ang ating family. Nakagat ko ang aking lobby at napatingin kay Miguel. I saw his teary eyes. Nakikita ko sa kislap ng kanyang mata ang malaking pagsisisi sa nagawa, na natili siyang nakatayo sa pintuan. Kapag ko ay pinahira ni Miggy ang mga luha sa akin mata, you will never cry again mom, patawarin mo na po si Dad. Magmamatigas pa ba ako? Ang bulong ng puso ko ngayon ay tanggapin na ang lalaki, ang totoo naman yan talaga ay mahal ko pa rin siya pero natabunan lang ng galit at pagkamuhi, ngunit ngayon, wala na ang galit sa puso ko. Handa na itong magpatawad. Binitiwan ko si Miggy at tumayo. Tinitigan ko si Miguel. God, mahal ko pa rin siya saan sulok ko man tingnan. Ngumiti ako at dahan-daang lumapit sa kanya. Tama nga ako nang hinala, galit na sigaw ni Francine. Nagulat ako nang makita mula sa likuran ni Miguel ang pagsulpot ng babaeng kahit sa panaginip, ayaw kong makita. Francine, what are you doing here? Tapos na ang lahat sa atin, si Miguel na kalmado lang ang boses. Napayakap sa akin bewang si Miggy habang nakailusi ang dalawang kambal ko. Kung ako lang ang masusunod, ilalampaso ko sa kalsada ang mukha ng babaeng ito. Hindi ako papayag na makikipaghiwalay ka sa akin nang dahil lang sa malanding babaeng yan. Tumigil ka Francine, nagtaas ng boses si Miguel, alam natin pareho na hindi kita mahal, si Leonora ang mahal ko. Habang ako naman ay nanggigigil kay Francine pero pinigilan ko ang sarili ko, nakatingin lang ako sa kanya na umiiyak at galit na galit. Pero mahal kita Miguel, please, ayokong mawala ka sa akin, I love you so much. Mababaliw ako kapag maghihiwalay tayo, akin ka lang, akin, akma siyang yamakap kay Miguel pero humakbang paatras ang binata patungo sa amin direksyon. Tama na Francine. Bigla siyang natahimik at hindi sumagot, napansin ko ang nag-aapoy niyang titig sa akin. Kung di pa siya hinarangan ni Miguel, malamang naabot niya ako sa mga kamay niya. Kung naghahanap siya ng away, hindi ko naman siya uurungan, ingungudngud ko talaga ang nguso niya sa sahig. Malandi kang babae ka, mang-aagaw, matapang kong sinalubong ang mga titig niya. Hindi ko kailanman inagaw si Miguel sa'yo. Sadyang di ka lang niya mahal Francine kaya back off, love story namin ito at hindi ka kasali. Mang-aagaw ka talagang malandi ka, dapat sana pinatay ko na mismo nung araw na binangga ko yang walang kwenta mong anak-anakan ng tuluyang kang kamuhiin ni Miguel. Ano, galit kaming napatingin ng binata sa kanya. Ikaw ang may gawa noon, isa kang demonyo, susugurin ko sana siya nang biglang may inilabas siya sa kanyang shoulder bag na isang baril. Nagulat kaming lahat sa inasta niyang yun. Sige, lumapit ka at nang basagin ko yang ulo mo. Hindi mo makukuha sa akin si Miguel, akin lang siya. Bitawan mo yan Francine. Mabilis naman kaming pinuprotektahan ng binata at pinatago sa likuran niya. Nawawala ka na sa iyong sarili, ikaw pala ang bumangga sa bata. Ngumisi naman si Francine at itinutok ang baril sa amin. Sinarahan niya ang pintuan at tila wala sa sariling hinarap kami. Ginawa ko lang yun para mailayo kita sa kanya. Pero di ko naman pinatay diba? Buhay pa rin kahit papaano yang Miggy mo. Kaya Miguel, sasama ka sakin kundi papatayin ko sila. Nagsiiyakan naman ang aking anak na tila nararamdaman ang panganib sa paligid kaya lumapit ako kay Lucy at pinapatahan sila.
Pag-usapan natin ito, panganib yang dala mo. Sa tingin mo ba magiging maayos ang lahat sa ginawa mong ito? Please Francine, akin na yang baril. Dahan-daang umakbang si Miguel sa babae at inabot ang baril na hawak nito. Hindi, sumama ka muna sa akin at mamuhay tayo ng masaya. Kalimutan mo na ang babaeng yan. Napasulyap sa akin si Miguel at nag-usap kami sa mata. Alam ko ang ibig sabihin ng kislap ng kanyang mata. Marahan akong tumango bilang tugon. No daddy, huwag kang papayag na sumama sa kanya, malakas na sigaw ni Miggy. Tumahimik kang bata ka, baka di ako makapagtimpi, papatayin kita. Sa bata itinutok ni Francine ang baril. Umalis ka rito tita, ang salbahe mo. Biglang bumitiw si Miggy sa pagkakahawak sa akin kamay at tumakbo papalapit sa babae. Miggy, agad ko itong hinabol at baka kung anong mangyari rito. Ngunit nagulat na lamang ako nang makitang kakalibitin ni Francine ang trigger ng baril at sa direksyon ito ni Miggy patungo. Huwag, mabilis kong nahila pa yakap si Miggy nang maabutan ko ang anak ko. Saka ko narinig ang isang malakas na alingaw-ngaw na pumuno sa sulok ng bahay. Malakas na napasigaw si Lucy, pinakiramdaman ko ang aking sarili, wala akong naramdamang masakit, mabilis akong napatingin sa batang yakap ko, nasa maayos lang siya, kung ganun, sino ang tinamaan? Miguel, napasigaw si Francine at biglang binitawan ang baril. Hindi, napailing ako, si Miguel ang nataman, naramdaman ko ang pamamasa ng mga mata ko. Kitang-kita ko ang isang tama sa kabilang dibdib at masaganang kumawala ang mga dugo rito. Umiyak na kumawala sa akin si Miggy at lumapit sa lalaki na napahiga. Daddy. Honey, I'm sorry, hindi ko sinasadya. Agad na yamakap si Francine rito pero sa umusbong na galit sa pagkatao ko, mabilis ko siyang hinila sa buhok at pinaalis sa pagkakayakap kay Miguel. Isa kang kriminal, pinagsasabunot ko ang kanyang buhok, walang humpay sa pagtulo ang mga luha sa akin mata. Para sa anak ko, sinampal ko siya ng malakas sa kabilang pisngi. At para kay Miguel, isang malakas na sampal sa kabila, gigil na ako at lahat ng pagtitimpi ko ay kumawala. Siya ang dahilan ng lahat, kinuha na nga niya ang masayang 4 na taon sa buhay ko. Ngayon ang buhay naman ng lalaking mahal ko ang kukunin niya, ang dapat sa kanya, pagsasampalin ng pagsasampalin. Sa kanya ko binuhos ang lahat ng mga hinanakit ko, siya ang salot sa pagmamahalan namin ni Miguel, para siyang sisiw na di lumaban sa akin. Kung di pa dumating si Aldrin, malamang hindi na maitsura ang kanyang pagmumukha. Agad siyang kinuha ni Aldrin at nilayo sa akin, mabilis namang tumawag ng pulis at ambulansya si Lucy. Miguel baby hold on, mangiyak-ngiyak na lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang kamay, I can't afford to lose him, hindi ko kaya. Baby don't cry, marahan niyang pinahiran ang mga luha ko, mas lalong kumawala ang mga luha ko nang tawagin niya ako sa aming endearment. Leaving you before was the hardest thing I ever had, Leonora. I made the decision with listening to my brain, not my heart. I left you, without thinking about what is going to happen. Sandali siyang tumigil at marahang pamatak ang luha niya. Falling in love with you was the best thing that ever happened to me. At ang pag-iwan sa iyo noon ay lumikha ng isang malaking kahungkagan na hindi mapupuno ng sinuman. Mahal kita baby. I love you more, huwag mo lang akong iwan, please. Huwag mo ulit kaming iwan, pinapatawad na kita. Kita ko ang marahang pagguhit ng ngiti sa kanyang labi at dahan-daang pagpikit ng kanyang mga mata. Hindi, napasigaw ako ng malakas at napahagulhol, Miguel. Bawat pag-ibig na dumarating sa ating buhay ay nagtuturo sa atin ng aral, kung paano magmahal ng mas mahusay, kung paano ibigay ang higit pa sa iyong sarili, kung paano mas unawain ang isang tao, at kung paano uunahin ng iba bago ang iyong sarili. Ngunit ang isang bagay na tila hindi natin natutunan ay kung paano mawala ang sakit kapag ang mahal natin ay nagpaalam at walang iniwan sa atin na walang laman ang puso. Kahit masakit, kailangan natin tanggapin na hanggang doon na lang ang lahat. Mahirap man tanggapin pero kailangan natin magpakatatag. Hindi permanent ang ikot ng mundo kaya habang nasa harapan mo pa ang taong mahal mo, kumakatok, nagmamakaawang pumasok sa iyong puso, papasukin mo. Baka isang araw, magsisisi ka kung bakit hindi mo siya binigyan ng isang pagkakataon. Life is too short to wake up in the morning with regrets, kaya habang nasa iyo pa ang taong mahal mo, treat it right, love it right,
huwag mong hayaan darating yung araw na ikaw ang iiyak sa huli dahil kung saan ramdam mo nang mahal mo na siya, saka naman siya nawala. Mommy smile, nakangiting sambit ni Miggy, ngumiti ako at kinakabahang napatingin sa mga taong andon, ang dami nila, andito lahat ang pamilya ni Miguel at matamang naghihintay sakin pagdating. Congratulations Leonora, my dear, lumapit sakin ang matandang Seniora at yamakap, again, patawarin mo sana ako sa mga kasalanang nagawa ko sayo, bigyan mo sana ako ng pangalawang pagkakataon hiha. Ngumiti ako at gumanti ng yakap, pinatawad ko na po kayo Seniora, matagal na. No, it's not Seniora, Leonora, mama mo na ako ngayon. Congratulations ulit and best wishes, nawala ang kabang naramdaman ko nang magsimula na akong maglakad sa mahabang aisle at pinangungunahan ng mga maliliit at cute na flower girls, ang dalawang kambal ko ang ring at Bible bearer. Habang ang gwapong anak kong si Miggy ay isa sa mga groomsmen kasama ang dalawang kapatid ni Miguel, si Aldrin ang best man at si Lucy ang maid of honor ko. Nakakatawa nga dahil tuwang-tuwa si Lucy at nagsisigaw sa tuwa nang malamang magpapakasal kami ni Miguel, at siya ang kinuha kong maid of honor. Isang simple white tube bridal gown ang suot ko ngayon pero napakaganda ng disenyo at pagkakagawa. Ako na yata ang pinakamagandang babae sa mga oras na ito. Habang ang groom ko ay napakagwapo at matamang naghihintay sakin, kita ko sa kislap ng kanyang mata ang saya at pagmamahal. Akala ko, may masamang mangyayari sa kanya, buti na lang, hindi siya sumuko at lumaban siya. Nakuha ang bala na malapit sa puso niya tumama at sa state siya nagpagaling kasama kaming mag-ina niya. Si Francine, nakakulong dahil sa pagbaril nito kay Miguel at nung pag-amin nitong pagbangga sa bata, pero agad din itong nalipat sa mental hospital dahil tuluyang bumitiw ang pag-iisip nito, nakakabaliw talaga ang pag-ibig lalo na kung hindi ito para sayo. Samantalang kami naman ni Aldrin, tinanggap ng binata na hanggang magkaibigan lang kami, I heard. May naging kasagutan siyang babae roon sa restaurant na kinakainan namin, hindi raw sinasadyang natapunan siya ng babae ng pagkain sa ulo, baka ito yung love match niya. And now I pronounce you husband and wife, may you kiss the bride. Umugang ang malakas na palakpakan lalo nang itaas niya ang belo na nakatakip sa akin mukha, hinapit niya ang aking bewang at hinaplos ang aking pisngi. Hindi ko naman mapigil ang lumuha sa kabila ng kilig at saya. Sa wakas, kasal na kami, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buong buhay ko. Leonora Ronquillo Ventura, mahal na mahal kita, ngumiti ako, mahal na mahal rin kita Miguel Ventura, pinangko niya ko bigla at hinalika ng buong pagmamahal. Umugang ang sigawan at hiyawan sa loob ng simbahan na iyon na kung saan dinaos ang aming kasal, masaya kaming namuhay kasama ang aming kambal at si Miggy.